Ayan mga kabudi, tingnan nyo. Ay, ano ba? Papakawalan natin ito muna mga aso. Tuwing umaga, ganyan yung gawain ko. Basta bumangon na ako at punta ako dito sa kitchen studio or food shop natin ay pinawawalan ko muna mga aso. Naglalaro ko muna sila. Babalik ko dito yan, tapos maghaharutan sila. Maghaharutan yan, takbuhan. Tapos, itong brown, hindi siya lumalabas talaga. Bumabalik siya doon sa kitchen studio. Itong black, ayan o. Basta ito, hinahantay niya lagi buksan ko. Gagala muna sa labas yan sa gate. Tingnan nyo yung brown. Bumabalik siya. Yan. Gandun lang siya talaga. Si Blackie, pa rito doon sa labas. So ayan mga kapudi, habang hinahantay natin maglaro yung mga aso at bago natin papasukin, ayan, papakita ko sa inyo, meron ako ditong itlog ng itik. Ito ay binili ko sa online, 8 pesos yung isa. So pipiliin ko yung kasi ito nung dinala, ang may crack lang ay 2 ata. So meron din pala, siguro hindi ng mga nakita. Ayan. Pipiliin ko yung may mga ganito. At nakita nyo naman, meron ako ditong talong. Alam nyo na, pagkat yung itlog at saka yung talong pinagsama ay tortang talong. Pero yung matitira natin ay gagawa ko ng homemade itlog na homemade na itlog na pula. Pero wala tayong putik na gagamitin. So ituturo ko po sa inyo ay yung makabagong paraan ng paggawa ng itlog na pula. Kung wala kayong bahay ng nuno, ayan, yung nuno sa puso daw, yun daw kailangan kasi mainam yun yung putik, no? Pero actually yun ay bahay ng mga anay, mga termite. So ang kailangan natin ay ito, itlog ng itik. Tapos lilinisin lang natin yan at ang gagamitin natin ay asin at tubig lamang. At i-imbak natin yan ng 2 weeks pa rin po ang pag-iimbak natin yan para maging itlog na pula yan. So yan, teka lang po At bago yan, i-update ko naman kayo sa ating pananim na ampalaya. Ayan, natutuwa lang po ako at gusto ko lang i-share sa inyo na ang dami na niya uling bunga at lumaki na siya. Ayan, sinuputan na namin. Natutuwa ako kasi yung tanim namin sa mini farm ay hindi naman siya, ito kailangan ko butasan pala, wala tong butas para makasingaw. Hindi siya nakakalaki ng malaking malaki. Di po ba nagko-color yellow agad kasi marami siyang insekto sa mini farm. Marami kasing puno doon. Sabi ni nanay ay dahil sa puno ng mangga. So hindi ako sure kung dahil nga doon. So yan, ito yung pangalawang bunga. Yung unang bunga, di po ba sabi ko sa inyo ay tinanggal ko kasi para siyang naging bansot, hindi na siya lumaki. Kaya lang ito, may tama siya dito. Palagay ko meron na siyang tao sa loob. So nagkatama siya siguro bago ko isupot. Ayan, at tinanong ko si kuya kung pwede siyang talbusan. Di po ba tinalbusan ko nga. At ngayon, tinanong ko kung pwede siya isupot. Pinag-iisipan ko kasi kung isusupot siya na hindi bubutasan. Pero hindi naman siguro mabubulok kasi nga may sanga siya na nakaduktong dito. So pero ito may nagsunog. Ayan, may sunog siya dito, may butas. Pero ginupitan ko siya dito. Kasi nga umuulan, nalalagyan siya ng tubig sa loob. So ayun, natutuwa lang ko i-share sa inyo na mula sa biniling ampalaya at iniluto ko. So dito ko nga inimbak yung mga pinagbalatan ng mga gulay para maging pataba, di po ba, sa katagalan. Kumbaga decompose po. Nagkaroon ako ng ayan, bigla ang ampalaya at 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang bunga. Bali 7, kaya lang nga reject yung isa. Ayan. So, magkakaroon tayo ngayon ng libreng lulutong ampalaya kung magtutuloy-tuloy siya. Pero actually, kung yan ay gugustuhin ko para hindi masayang, kahit bubot pa, pwede natin niyang kuhanin at ilagay sa, halimbawa, munggo na naman. Di po ba mga kapatid? So, yan, i-update ko lang kayo. Tara na, lilinisin ko po muna yung mga itlog para ipakita ko sa inyo yung process kung paano ako gagawa ng homemade itlog na pula. At hindi natin siya, pwede natin siyang hindi lagyan ng food color or pwede rin lagyan ng food color. Papakita ko sa inyo. Half-half. Isang puti, isang pula. Yan. Total, meron naman po ditong food color ng strawberry red po ang ginagamit doon. So, ayan. Tara na. Ayan. Iyaw natin yung ating mga talong. Pinili ko muna yung matataba. Pero actually, kahit na mukhang marami yan, pag naluto naman, konti lang yan kasi hindi po siya ganun kalaki. So, ayan. Ang nakalakihan ko ay
Dito sa kalan iniihaw yung talong. Palalamigin at saka babalatan. Pero wag malamig na malamig. Sabi nila, mahirap balatan yung malamig na malamig. Nakadikit na raw yung balat. Siguro dahil overcooked yun. So ibang process naman ay pinakukuluan lang po nila. So ayan, ako ay iihaw po natin para meron siyang smoky flavor. So lahat yan iihaw natin. Tapos magbibit tayo ng itlog. Pipiliin natin yung mga reject. Yung sa tingin ko ay okay na yung kabila. Balik rin natin. Tapos habang nag-iihaw tayo, pipiliin ko lang yung may sirang may crack. Actually ganda rin, may sira yung balat ng itlog, may crack. So yun yung gamitin natin para dito sa tortang talong. Yan, kaya mahirap yung tatlo eh. Ayan, yung magtorta ang mga hindi mayayaman baka kasi alam niyo yung iba magagalit ba't sa gasol nakadirect yun. Ngayon naman ay pipiliin ko yung may mga ganito para sa torta. At yung good ay yun yung gawin natin itong na pula. Hindi kasi pwede yung may crack eh, baka mag-leak, babaho yung tubig kahit na meron siyang asin. So ito sabi nung binilan ko ay hinugasan na raw niya. Kaya lang syempre hindi hugas na hugas. Kasi sabi ko good ba eh bagong pulot nga raw po at hinugasan lang niya kasi nga ay madumi. May dumi pa ng mga ano siguro ng itik. Alam ko, ang senyalis ng bago ang itlog, ayan, yung magalas pa. Tapos, pag wala na siyang parang bolot, makinis na, yun na nga yung time na hinugasan. Yung tasting ako nito ng inihaw, inibabaw ko lang sa kanin, luto ko ng rice cooker nung malapit na siyang maluto, ay hindi siya kulay orange. Kulay, ano siya, light yellow. So, alam ko, may meaning yun pagka ganun sa pagkain yata o kulang sa sustansya yung mga itik. Hindi ako nagkakamali. So dalawa, ngayon wala na akong makitang may crack ay pipili na lang tayo ng ayan ito. Yung hindi okay ang itsura, yung medyo maliit. Balik tayo dito sa ating inihaw at okay na yan. Kunin na natin. Ayan, tanggal na. Tapos lagay tayo ulit. Tatlo ulit. Yan. Nakakainggan yung magluto sa ibang bansa. Di po ba yung malalaking talong na ganyang bilog na bilog? Sarap siguro ito. Ano, isa lang talaga solid. Ano ka na, busog. O yung mahaba. Ayan sa Taiwan, ang mahaba ng talong. At saka mas light violet siya. Hindi siya ganyan. Mas iba yung kulay. Parang ma-blue na violet. Ganun. Ayan, habang hinahantay nating maihaw lahat, crack na natin yung ating mga itlog. Siguro sa isang talong ay kung isang itlog naman masyadong marami. Pero po sa dalawang talong ay isang itlog. Pero yun ay 9. Gagawin ko itlog para at least may itlog siya kasi pagka matalong ayaw naman ng mga bata. Gawin na natin 6 bago pa isip. 6 na po. Ayan. Tignan nyo na kasi nyo yung egg yolk niya yellow na yellow. Bago natin i-beat ay lagyan natin siya ng chicken powder or asin lang pwede na po. Pero para mas malinamnam, lagyan natin ng chicken powder. Tansya lang po. Tapos masarap yan sa toyo or patis na may kalamansi or ketchup, pwede rin. So, dip na natin. Gamit ko kutsara. Kasi sa loob pa yung tinidor, pasok pa tayo. Pwede naman yung kutsara. I-beat ko na lang siya ulit pagka kulang siya.
ating talong. Ayan na yung last batch. Binibiling ko lang siya. Ito na yung ating mga talong at papalatan ko muna siya. So malamig na yung iba. Yan yung maliliit lang naman. Tapos ipipirito natin siya. So usually lang na torta. So yun, pinakikita lang sa inyo yung 2 ways itlog ng itik. At ayan, may magsisipol na naman sa atin. Ayan, nakita nyo po, nilubog ko na po yan muna sa itlog. Gininang ko po siya ng kutsara, tapos nilubog ko sa itlog. Hindi ko na po tinanggal lahat nung medyo may sunog ng konti. Ayan mga kaputi, nagpainit na ako ng mantika. Ilalagay na natin yung ating first batch ng tortang talong. Ayan, bagay ko lang muna. So ayan, kailangan natin syempre ay itong siyensye pag tayo ay nagpirito kasi para madali siyang itlip. So nakaset na yung una. Lalagay ko na muna siya dito. Saka natin siya bubuhusan ng itlog. Sa ibabaw. So yung isang walang tangkay ay pinaibabaw ko po sa ilalim ng may tangkay para sabay-sabay silang ma-flip. Kumalat ay ipaibabaw natin para mapit sila doon sa ilalim pag piniling natin. Yan. Ganyan po ako magtorta, mas marami yung yung itlog kaysa sa talong. Kasi yung mga bata, kita nyo naman ayaw ng talong. So, medyo ito-toasted natin yan para mas masarap. So ayan po mga kapudi. Papakita ko po sa inyo pag bibilingin na po natin. So ayan mga kapudi, i-flip ko ulit. Na-flip ko na yan kanina. Tapos habang hinantay ko matoasted yung ilalim, naglagay ako ng konting itlog pa dito dahil kahit po inilubog ko yan sa itlog ay titining pa rin yung itlog. So ayan, flip natin. Kung gusto nyo uling mag-add ng itlog dito sa ibabaw, dito mag-boost kayo ng konti gamit yung kutsara. So para sa akin okay na yan. Yun yung marami yung itlog oh. Yan, para lang siya, itlog na sige ng talong. So ngayon habang natin kung medyo matoasted yan, ay punta naman tayo sa ayan, nagpapakulo na ako ng tubig. Tansyahin nyo lang po yung tubig na pakukuluan nyo yung saktong-sakto sa itlog na ilulubog ninyo. At kailangan nakalubog yung itlog, hindi po pwedeng nakalutang. So ayan, maglalagay ako ng isang dakot, 2 dakot, 3 dakot lang ng asin. Ayan. Or mag-research kayo kung ilan yung sukat ng tubig at sukat ng asin. Sa iba, ganun po. Ako po kasi, ganyan lang kasi ayoko masyadong maalat. Yung gagawin kong itlog na pula ay hindi po siya ganun kaalat. Yung iba po kasi ay napakaalat ng ginagawa. As in, sobrang alat. Pati yung kulay puti ng itlog ay sobrang alat na hindi na makain. So, hantayin lang natin yung kumulo at pakuluan natin yung tubig sa loob ng 10 minutes po. Yung kulong-kulo. Dapat po, di ba, 3 minutes lang sa iba. So, sa atin ay gawin natin 10 minutes para kulong-kulo at palalamigin natin yan. Ito na po mga kapudi yung ating unang iniritong tortang talong. At ito na yung second batch. Tapos ayan, iniinit ko yung leftover na langguni sa kagabi. Kaya ganyan po yan mga kapudi, halong bawang at may hamonadong longganisa. So hindi ko na pinagbukod kasi aksayado lang sa kawali at gasol. So sabay na lang sila para sabay maluto. Although nasusunog yung asukal dito sa kawali, ay babad lang po natin yan sa tubig bago linisin.
para po madaling hugasan. Ayan, kumukulo na at bilangan na natin sa loob ng 10 minutes. So ayan mga kaputi, pinatay ko na yung apoy at patuloy pa rin siyang kumukulo. Palalamigin lang po natin siya. So ayan po natin siya lumamig kahit na nakatakip para hindi po madumihan yung ating tubig. So yan, yan baka sabihin nyo dumi ng takip ng aking kasurol. Ganyan lang po talaga siya. Sa tagal ng pagkakaimbak ni nanay na hindi ginagamit, bumili si nanay ng ganyan. Alam ko naman pong mumurahin yan, pero alam nyo na, inimbak ni nanay, tinabi lang, dinisplay. Ngayon lang siya nagagamit, pero ayan, mga may gasgas na siya, tsaka mancha-mancha. Ayan, ganyan talaga ang itsura ng itlog mga kapudi. Kinaskas ko na uli ng Scotch Brite yan na may sabon. Ganyan po talaga. Magmancha na siya, oh, ayaw. Ayan. So, wala tayong magagawa dyan. Dalawang beses ko nang kinaskas ng Scotch Brite na may sabon, tapos banlaw ng banlaw, running water, ayan. So, antayin lang natin siyang matuyo. At lumamig yung ating pinakulong tubig na may asin at ilulubog na po natin iyan. At sa isang lalagyan po natin siya iniimbak. So, imamarkahan natin yung ating kalendaryo para alam natin kung kailan na siya pwedeng ilaga. Ayan, malamig na mga kapudi at isasalin natin dito. Mas maganda kung mauna muna yung mga itlog bago yung tubig. Kasi pag yung mga lulutang, pag mauna yung tubig bago yung itlog. Tansyahin lang natin kung ilan yung kakasya. Sayang naman kasi pwedeng magamit yung sariwang itlog. Kung agahan or walang ulam, pang emergency, pwede po yan, luto. Pero hindi po maganda pagtagalin. Basta nasa rep, pwede naman po. Kaya lang yung iba, pagka luma na ay, makita nyo basag na yung pula, diba? Pagka binasag natin, tas luluto. Sure lang natin yun na nakalubog. Maggagawa tayo ng patagan. Kaso kaya, parang medyo nalakas. Hindi ko tuloy na bilang. So, ayan. Actually, wala naman tayong kailangan ng exact bilang. Ayan. Magbubuhos naman ako ngayon ng tubig. Ito natin ang mag-asin. Siguraduhin natin nakalubog yan. Ayan, kasya pa. So maglalagay pa siguro ako ng isa or dalawa. Ayan, napili ako ng medyo malaki. Tapos i-cling wrap ko siya sa ibabaw. Okay lang yung ganyan para hindi siya lumutang. Pag masyadong marami yung tubig kasi lulutang. Make sure lang na nakalubog lahat. Yan. So, yan. Ano tayo ngayon? So, make sure na mag-add tayo ng 14 days. 14 days or 15 days. Para kita nyo, sobra pa yung tubig. At i-cling wrap ko na muna po yan. So, ito po mga kaputi yung cling wrap. Para lang po silyado. Hindi siya langawin o whatever. Tapos, itatakip natin yung takip niyang ice cream. So, ngayon, papakita ko lang muna sa inyo to. Para clear. Tapos, lalagyan ko siya ng tape. So, yan, tatakpan natin ng cling wrap. Cut natin yung cling wrap. Tapos, ipitan natin. Line natin. Titipan natin ang packing tape. Sa gilid niya. O scotch tape. Para ma-prevent na mapasukan ng kahit na anong insekto. Para at least ganyan, nasisilip nyo siya. Kasi di po ba maikpit yung takip niyan. Magagalaw po yung ating mga itlog, may tendency mabasag. So kung ganyan, masisilip natin siya kahit araw-araw kasi clear yung ibabaw niya.
At itatago natin yan sa medyo mabilin-bilin na lugar. Kahit sa kusina lang, cabinet nyo, pwede. Basta mag-alarm kayo sa cellphone nyo kasi baka makalimutan nyo. Hindi po siya magiging century egg. Di po ba? Iba kasi yata ang process ng century egg. Yan. Tapos, pwede nyo siya, ang ipangtatagal natin dyan na takip ay takip ng kaldero, yung sakto lang. Ayan. Tapos, gugupitin natin. So, ayan. Ganyan lang po. So, update ko kayo after 2 weeks kung anong mangyayari sa ating itlog na pula. Kung successful ba or hindi. So, ilapat natin tong sobrang plain wrap. Ayan. At ayan, itatabi ko lang siya sa isang safe na lugar at hindi siya magagalaw. At ulam po ay adobong itik. Ayan, kaya lang konti yan kasi 4 po yan na itik yung binili namin ni nanay kahapon. Magkaangkas kami ni nanay at sinervice ko siya kasi nilakad po niya yung pwesto sa palengke dahil di po ba nga ay nire-renovate. So kailangan yung araw po pala na hindi itininda, na hindi nakapag-ticket ay tutusin po yun at babayaran bago ka uli makakuha ng pwesto. So sabi ni nanay, kaysa tumanga siya sa bahay ay gusto pa rin niyang magtinda. At saka good news po kasi yung pwesto po pala niya hindi sa kasama pa sa titibagin. So ang titibagin muna ay yung mga sariwa sa taas, so medyo safe pa yung sa baba kay nanay. Tapos siguro po pag naayos niya sa taas, saka yung sa kanila naman, so makakapagtinda pa po siya. At ayan, yung itik po na yan, pag uwi namin ay dumaan kami doon sa bilihan, yung linis na pero may laman loob pa. So 4 po yan. Natatakam daw po si nanay sa adobong itik kasi alam niyo naman di ba yung panahon ng araw, yung mga nakasanayan natin kainin, hanggang sa pagtanda natin hinahanap-hanap na nung panlasa natin tsaka ng memory natin. So yun, sabi ni nanay, nagkikrave daw siya kumain ng adobong itik. So yung kagabi kahit hindi iuulam, pinaluto na niya. Pero naiulam na po yung iba. Binigyan niya si kuya. Tapos si mister, si doktora po kumain na. Tsaka si Marjenis, ang inulam nila ay chicken cordon bleu. At ang ginawa ko na lang, dahil baka kasi hindi magkasya sa amin ngayon, kumuha uli ako kasi tinadtad na yan. Piniraser po yung kalahati nuluto. Pero mas marami yung itinabi ko. Kumuha po ulit ako ng laman, inihahon ko yung laman na naluto ko na kagabi at inilagay ko po ngayon dyan yung sariwa pa uli. Tapos pag medyo malambot na yan, idadagdag ko na po uli yung luto na. So dagdag lang ako ng dagdag ng tubig dyan at slow cooking lang kasi pag sa pressure cooker, ang bilis lumambot tapos hindi malinamnam yung laman niya. Hindi pumapasok yung lasa ng mga sangkap sa karne. So mas masarap talaga yung slow cooking lang. Madali lang naman po siya lumambot kasi bata pa po yung itik. So ayan. Ayan po, nandito po kami sa pinagpagawa namin ng wow. Ano ba tawag sa gawa na yan? Ano ba tawag sa pinagawa namin na yan? Cover ng gold, Ganda, no? para hindi na siya nilalagyan ng karapal. Nahirapan daw po siya, kaya pinaganda niyang mabuti. Ayan, no? Tapos may susian. Binigay niya sa akin yung susi. At saka mukhang matibay naman, hindi mayanig. Di yayanig yan kasi di naman makina yan. Oh, parang tayong may owner niyan, ah. Baka ganahan na si kuyang gamitin yan. Ayan, ayan, sa mga may wow dyan. Yan. So, hindi mo kasi makikita pag nakatakip. So, in-adjust ko ng konti. Kailangan Ito, talaga. okay lang to. Nakikita naman. Ayun, yung isang, alam ko bang ilaw dito para maliwanag yung kuha ko. Yung isang niya, side mirror, ginawa niya na paraan dito. Lagyan niya para kita ko dito. Hindi, iba yung susi na yun. Oo, dalawa. Yan, yung pinagpalit ko na yan. Yung Hindi, dinala ko yung isa na yan kasi nga Ayan. Kotse na tayo. Kotse. Ayan, style na siya, owner. Style owner na. Nung una po, nahihirapan daw siya kasi nga, naka-usad to, Di ba, At saka kailangan, alam mo ito, may siya gas-gas. parehas. Hindi siya parehas. Naku, ginasgasan mo, bawas bayad na yan. Ito hindi parehas siya.
Alin ang hindi parehas? Mas nakalabas ito. Ayun nga, yun nga. Oh. Nakita ko kasi. Pwede kaya itong anuhan ng Cutix. Gas. Cutix. Ito. Ayun, meron pa siya. Ano yan, mat? Itim to. Ayan po, mga kabudi, yung mga gustong gawa ng NWOW. Ayan, instead na trapal, ganyan na lang. Tapos, lalagyan na lang natin dito ng cortina. Tapos pwede pa matulog Pwede na makatulog si doktora kahit na umaldag-aldag siya, hindi na malalaglag. Kasi minsan pagka yung biglang preno, pwede talagang tumagsik yung tao eh. Baka naman malagyan yung iba. Yung, galing-galing. Isang spray lang ah. Sarado na. Para tong sa tricycle ano. Hindi, ikinurbang mo pa to. Ay! Ayun. Yan. Oh, talagang dapat magtiyaga ka. Oh, di ba? Ganda. Ayan, tingnan nyo po. Oh, may model pa ako si Doktora. Yan. Mas maliwanag kasi dito. Eri pa nga, paki-spray mo na nga rin, Dre. Andiyan ka na lang din eh. Matyaga yung sa taas. Alis sa taas. Yung dati mong gasket. Saan? Dito. Diba? Meron ka dito nun. Buti hindi kumukulay yung iba. Ano yan? Walang kulay? Itim ito. Eh, ba't parang yung ibang na-sprayan, hindi umiitim? Hindi, ganyan talaga. Ayan, mas pakisap yan. Hindi, iba yun. Yung spray niya, yung lumilipad, hindi na kukulay. Sabi na ni tagal ka ni Manlapas. Eh, nahihirapan. Nahihirapan daw ako sa may... Kasi ganun na ano yan, dinidesign pa kasi yan. Ito, hindi ba nakakahiwa? Ano lang. Eh, mga yan. Hindi, ano lang pala to, yung balat. Wala na. Oo, di ba? Nakabuka na. Oo, nakabuka na ng isang owner. Yan. Nakakabuka na ng isang owner. Makakaisip yan. Owner din ba? Naggagawa ka o Ano? owner? Oo. Ha? Nag-aasipon ako owner dati. Dahil yun naman talaga. Oo. Kaya, Parang medyo ano na rin sa'yo, may pattern ka na rin. Ano? pattern ka na sa utak. Oo. So, ayan mga kapudi. Ayan po si Jojo Manlapas, si Jay Manlapas. Yan, nakayari na. So, ayan, namaseros lang po kami papunta dito, kaya hindi na rin ako nagdala ng GoPro, nag-cellphone na lang kami. At, dadaling ko pa kasi itong cellphone sa palengke. Nabaksak naman to, nasira. Eh, nilagyan ng LCD bago. Eh, within 2 days daw ibalik ko kasi parang nagba-blackout pa rin siya. So, ayan, paano? Alis na kami. Maraming salamat. At ngayon, makikita ngayon yung dadaanan ko, lahat ng may NWOW ngayon sa Baliwag. Magpapagawa na. Oh, marami na kasing may ganyan ngayon. Pero nagtatanong. Ngayon, makikita nila na, wow, mas maganda yung ganyan nga. Eh, wala. Para ka na rin may private. Hindi ganyan ang nakita nun. Ah, Hindi ganyan ang nakita nun. yung sinasabi niya kasi parang sa Kalesa ba yun? Hindi ganyan ang ginawa, yung pinagawa. Kasi Paano ba nagagawa mo yung ganyan? De, may hurnuhan ka pa. Hindi, isip nga lang yan. Hindi, kita mo, ikukurba mo pa yan eh. Ah, yan, meron akong ano. May kurbahan ka. Kailangan talaga may gamit ka, no? So, ayan po mga kabuti. Yung presyo niyan kay Jay Manlapas na lang po kayo magtanong kung magkano. No? Yan. May contact number, lalagay ko uli. No? So, ayan. Lalagay ko. Teka, pipicturean natin. Ayan, may libreng retouch pa. O, gano'n ba tayo kalakas kay Manlapas? Lumaki. Oo, kahit hindi ako nag-ano, pero binibigay ko talaga the best para sa... Para naman talaga bumalik, di ba? Ano? Tsaka yung ibang makakakita. O, ayan, paano? Sanay pa kaya ako mag-drive, Diyos Maria Joseph. Buti na, nakaganyan na, madali na lang iusad. Wala namang 50 kilo ang nadagdag siya. Diyan, ano? Magang lang ba yan? Magaan lang, baka 50 kilo siya na idagdag. Hindi ba namuti ang ulo mo? Kayang-kaya mo eh. Oh. Maingat lang ako talaga. Maano yung maditalye bawat kurba. So, paano? Alis na kami. Thank you. Thank you ha. Sabi ko, galit na ako. Bahala siya pag nakita naman niya. Hindi ako nagagalit si nanay. Kasabi ko, abay, ako binubungangaan. Sabi ko, abay, kaya ako magkausap, tsaka ako, kung dinilising, kung yari na yun, sasabihin naman ako sa'yo yun.
may alam ko, wala na sa isip ko ng ganun. Hindi na ako sanay mag-drive, boy. Ayan. Ayan na, palabas na si AMC Gold. Yan ang una nating Kaya ko bang transaction. Dito mo ano? Dito mo. Yan ang muna dito. usad ko muna dyan? Ayan. Parang hindi ko mag-date. Sige. Yan. Diba? Sabi. Wow. Kami nagsisi na siya magpagawa. Sagad mo. Yan, sagad mo. Sige, sagad mo. Sige, sagad mo lang. Sige. Yan. Yay. Toner na yan. Toner na yan. Ganda. Wow. Picture nga kita. Dali lang. Makaya pa ba? Dali, magla-live muna ako. Lalay muna ako. Yan na po, kinukuha na yun. Medyo ako si Yan po ang ating unang-unang fabricate na EMC Gold na nagmukha na siyang owner. Yan na kinukuha. Pagawa na po kayo. Eh, malapas, murang-mura lang. At saka, pulido yung gawa. O, yan. Linis. Kahit maginit ang ulo nyo, lalamig yung ulo nyo. Ang ganda, promise. May susi ang pa. Sige, sakit ka na. Oh? Kaya lalabas ko muna. Bago ka. Hindi. Ayan, nandito po kami sa palengke ni Doktora. Ang pagkagaling po namin kay Manlapas ay, ayan nga, dumiretso kami sa palengke at etong cellphone na hawak ko ay, chinik ko po kasi meron po 2 days warranty yung LCD. So yun, ibinalik ko po kasi nakadikit po siya ng mga tape sa gilid. So kailangan ko siya ibalik ng after 2 days. So ngayon nga po yun. At ayan. Ayan na po yung dating nakasarado na ginawa. Diyan na po lumipat ngayon yung mga nagtitinda ng sariwa sa loob ng palengke. At ang kinaswertihan po namin ay si nanay po ay dun pa rin nakapwesto kasi huling-huling babaklasin nyo. So after 2 years pa. Kaya 2 years pa si nanay dun. Pero binayaran po niya yung mga hindi na ibayad na ticket nung mga nakaraang kung ilang taon po yun para makakuha siya uli ng panibagong 2 ticket para makakuha siya uli ng panibagong 2 pwesto. Yan, may 2 pwesto po siya nun. Binayaran po niya yung rights. Every 10 years ay nagre-renew at kailangan magbayad ng rights para magkaroon ka uli ng pwesto. So ayan. Ayan, ganun pa rin yung mga nagtitinda dati hanggang hapon sa loob ng palengke ay sila pa rin yung matatag magtinda. So ayan, babalikan namin yung NWO doon sa dating pinagparadahan. At tuloy na kami ni Doktora. Ayan. Isang araw naman po pag may time ay papakita ko naman sa inyo si nanay sa likod. So ngayon, yung loob ay sarad, madilim. Hindi pa po siya sarado. Madilim lang, wala nang mga ilaw. Yan, sandiretso po yan. Ito po yung dating tindahan ng mga gulay pag night market. So yung mga gulay inilipat. So ayan, pauwi na po kami ni Doktora. Ayan, pakita ko po ng maliwanag. Madilim po kila Jojo Pacheco. Dito naman sa side na to. Ayan. Tapos dito, ayan. So dito na po kami sa parkingan namin. Bubuksan ko na to.
Kailangan pala, iangat na gano'n na nagagasgas. Naku, puro putik ang pa ako. Ang kalaban naman natin ngayon dito mga kapudi ay, ayan, tuwing sasakay tayo sa may lamok check na naka-stack. Diba no? Kaya naman lang ay hindi natuturik yung nando sa likod. Kaso mainit, no? Dapat doon itutok yung ventilador. Ay! Ayan.